apan makakaplag bakaha og pagtuo gikan nato si Atog karong hinulsulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pag-ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako yamot so nahuna sa pulong ug sa buhan sa pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Musa na muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon ay kong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Dahil saya mga tao, dili sa'yo ka. Pinoong Diyos na pumari, Diyos sa mahal na nagagaw sa alam. Nagkasamba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Maya sa Diyos ito sa langit. Jesucristo, tuman lang sa Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalipod sa busaman, nawagan ang pangamuyo. Maya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang naging nalalo ng Jesucristo. At sa Espiritu Santo, iyan sa himay sa Diyos na Ama. Amen, Ibaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. Magkagagahom ug walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Kabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios kang sa hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod bali. Unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo.
Misulong ang mga Amerikanhon sa mga Israelita dito sa mo ugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituma ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod, samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan, kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuyan ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw ug gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong inabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Gihat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magagikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong tuong kamot. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa gabi. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan. Karulog ang tud sa kahangturan. Ang atong hinabanggikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo
ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituohan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanan maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kon patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe, daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maninggo ka. Kaninyo. Madausap kanino. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya, gisugilon ni Jesus kining sambingaya. Aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo. Ug dili gayod nila wad-on ang paglaom. Usa ka lungsod, diay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios. Ni pagtahod sa Dios. Ug may usa ka byuda na itong lungsura nga nagbalik-balik ngadto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangin taon ako batok sa akong kaatbang sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midubili sa pagtabang. Apan sa katapusan mingon siya siyang kugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ko kini buhaton, magsige siya balik-balik hangtod kaubsan ako sa pailob. O mipadayon ng Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan? Nga nagpakatibulaag kaniya sa adlaw ug sa gabi, maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag pabakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated, mga kapatid. At bago ko i-share sa inyo yung catechism natin, yung homily ko ay sa nagbisa ko ngayon sa Carmelites. Yung homily ko ay nasa sa unang misa. Pero hihingi muna ako ng pabor sa inyo. Samahan niyo ako na magdasal kay Papa. Any moment from now, dahil yung mga internal organs niya ay sumurrender na. No? Any moment from now. Pero lumaban pa rin. No? Hanggang ngayon. So, please pray with me together. Lord God, in this holy and tender moment, I lift up to you, my beloved Papa Innocentes.
who is about to leave this world, I thank you for the gift of his life, for the love he gave, for the lessons he taught, the strength he showed those. Lord, if it is truly his time, welcome him into your loving arms. Surround him with peace that surpasses all understanding. Let him feel no fear, no pain, no regret, only your presence. Forgive him for any sins he may have committed, whether in thought, word, or deed, and cleanse his soul with your mercy. Mama Mary, the angels, and all the saints accompany him into eternal life. If there is still a little more time, Lord, grant him comfort and calm, and help us be strong in these final moments. I entrust everything to your holy will, into your hands, O Lord. Jesus, Mary, Joseph, I give you my Papa Innocentes into your hands. Receive him. Amen. Maraming salamat po ha. Pasensya na po kayo. Ngayon, mag-focus po tayo sa sa catechism. Kadugtong sa catechism na sinishare ko sa inyo, how to avoid the temptation. Yesterday, we need to remove the externals. Ano ba itong externals? Persons. Second is the things and places, para mawala yung psychological and moral harm. Pangatlo, remove that externals and then be watchful. Yun po yung highlight ko kahapon. Pero si Father Chad Rafferger, sabi niya, being watchful is not enough. Being watchful is not enough. To be watchful must be added by prayer, by which God is placed on our side. Through prayer, we can gain the grace of being protected from the devil. So yun, dagdagan natin ng dasal. Yan ang kinakailangan natin. Hindi tayo mag-rely sa ating sariling kapangyarihan. Let us pray more. Through prayer, we can gain the grace of being protected from the devil. Walang ibang rason to protect ourselves. Huwag kayong gumamit ng agimat to protect yourselves. Huwag kayong gumamit ng mga ikog sa pagi. Kung may buntis, para saan yan? Protection, Father. Only one way to protect ourselves. It is prayer. Hindi yung orasyon na galing ni lolo mo na hindi siya mamamatay kapag hindi mapasa. It is an authentic prayer given by the church to us. The Holy Rosary, the prayer of deliverance, yan ang gamitin natin. And if God so chooses to allow us to be tempted, the grace will strengthen our will to remain steadfast. So sa pagitan ng dasal, muling maging matatag tayo despite sa mga challenges, despite sa mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin lubos maunawaan. So, the grace will
strengthen us. It is for this reason that our man notes grace from God to sustain. Para tayo magpatuloy, sinabihan ko yung mga kapatid ko na umanap ka nila ng ibang pari doon na mag-celebrate ng misa. At sabi ko sa kanila, wag, dahil matutuwa si Papa na magpatuloy ako sa gawain ko bilang pari. So, the grace of God will sustain us, not relying our own strength. Amen? Pasensya na kayo, ha? We must also avoid the proud presumption that thrusts us into the midst of dangers under the pretense that we are possessed of sufficient strength to triumph over them. So, hindi tayo kumpiyansa na mag-rely lang ta sa sarili nating lakas. Let us pray more. Minsan, hindi na tayo nagdadasal dahil confident na kumpiyansa na tayo. Maganda naman yung sahod ko. Maganda naman yung trabaho ko. You rely on your own strength. Mga tatay, mga nanay na nandito, pray more. Yan ang tinuturo ng papa ko. One time, si mama, 50-50, nung isilang niya, isa sa kapatid ko. At doon kami sa private hospital. 11 kami magkakapatid. And then, si papa lang ang nagtatrabaho. Alam niyo, sinabihan siya ng doktor nga, we need urgent operation sa asawa mo, nag-bleeding na, mauubos yung dugo niya. At sabi ni Papa, Dok, okay naman ako maoperahan ang asawa ko. Pero gusto ko maoperahan siya dun sa provincial hospital. Dok, wala akong pera. Ano yung ipakain ko sa mga anak ko? Ano kung ibabayad ko sa inyo? Nasanla ko na po yung mga ari-arian ko dahil sa anak ko para sa pag-aaral. Magpili ka. Namatay ang asawa mo, uoperahan natin. Agad-agad. Sabi ni Papa, relax na relax lang si Papa. Sabi niya, Dok, kung wala akong magagawa, kahit kung oras na ng asawa ko, wala akong magagawa, kahit operahan pa yan. Dok, nagtawag na ako ng ambulansya para kukunin siya. Doon ko na paoperahan ang asawa ko sa provincial hospital dahil marami akong benefits doon dahil government employee ako. At iniwan niya si mama doon sa hospital. Galit na galit niya si auntie ko. Nawa, nasaan ba itong asawa mo? Malapit ka na mamatay. Nawala! Alam nyo, doon si Papa, lumuhod siya sa Blessed Sacrament. Ang dalawa niyang kamay sa harap ng Blessed Sacrament. Isang oras siya doon. At ikaw na bahala sa asawa ko. Pagdating ni Mama sa provincial hospital, hindi na siya nag-bleeding. Ang doktor nag-decide, hindi na siya operahan. Yan ang natutunan ko kay Papa. Very strong. No, hindi niya kinalibutan ang prayer life. Hindi siya na-consume sa worries. Pwede naman siya hindi magdasal. Doon na siya magdasal sa hospital. Pero ini-entrust niya everything. Siya pa ang nauna. Ay, hindi pa umuuna sa Papa. Fighting pa. Excited ako. No? Nakala ko si Papa hindi na aabot ng umaga. So, kinuha namin yung kanyang kapatid, si Tio Junior. No? One time, nagbanding kami. Dinala ko siya doon sa beach, sila dalawa. Sabi ni Tio Junior, Brad, nagluya man ka, Brad. Amtik pa man kunin mo, Brad. Yun sabi niya. No? Sabi din ni Papa, sa maulagi. Unsa? No? Amtik lagi ka, bungol pod.
And then, nagpumunta na doon siya sa hospital, kinuha ng kapatid ko, umiyak, grabe yung pag-iyak niya. Sabi niya sa kapatid niya, Brad, wag mo akong iwanan. Magsama kita. Dahil tayo lang dalawa laging nagsasama, simula bata tayo. Dahil wala na ang ating tatay, namatay na. Si mama lang ang kasama natin. So, kinausap niya si Papa. Huwag tayong mag-iwanan, Brad, ha? Sabi niya, wag mo akong iwanan, Brad. Tiningnan niya yung kapatid ko, Dong, hindi sumagot. Mulakaw na lang ko, Dong. Sabi mo, hindi iwanan. No? Muli na ulo siya. Yun, no? So, yun ang istorya ng buhay ni... Nandun ngayon si Tio sa bahay. Pinaliguan nila ng kapatid ko. Dahil matanda na rin, no? At tinatingnan ko si Papa, no? 79 years old. Bonus na po yun. Salamat pa at sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo. At yun, no? Yun ang natutunan ko ni Papa, very strong. So balik tayo dito sa dasal. It is not enough to be watchful. It is not enough to be vigilant. Kailangan natin ng dasal, no? Lalong-lalo na minsan kapag marami na tayong problema, ang una nating sinasakripisyo ang dasal. Totoo hindi. Magtampo na tayo sa Panginoon. Ngayon hindi ako nagtatampo sa Panginoon. Nagpasalamat ako na umaabot si Papa 79 years old, no? Sabi niya sa akin, Dong, magkatay tayo ng baka, Dong. Sa kaarawan ko, this coming December 29. So, ang mahal naman ng baka pa. Sabi niya, nag-iipon ako. Saan ka ng pera? Saan ka galing na binibigay mo? Yan yung paborito niyang gawain. Luto. Sabi ko sa kanya, Pa, itigil mo na yan. Sugal yan. Hindi yan sugal, Dong. Dahil makikita mo yan sa let's play, loto. Hindi sinabi doon na let's gamble, loto. Dahil yan na po yung maka-energize sa isipan niya. Yung pag-uwi ko, 2 weeks ago, dahil uwi ako every Tuesday doon, pag-uwi ko, Dong, nanalo ako. Magkano yung napanalunan mo? Nanalo siya ng loto. Siya, 5,000. Sige, kunin natin. So, kinuha namin dun sa outlet. Pag abot namin sa outlet, siya doon, naiwan ko yung resibo. Babalikan natin. After na tapos na nakuha na niya, kinuha niya yung 2,000. Binigay niya sa akin. Sa'yo to. Bahin. Dahil ikaw ang namumuhunan. So every Tuesday, bibigyan ko siya ng pera. At yun ang niya, tinitipon niya para sa, dahil gusto niya i-gather, sa 80 years old na daw siya, i-gather niya yung mga kapatid niya, i-gather niya yung taga-dakit, dahil mahal na mahal niya yung mga taga-dakit. Gusto siya mag-celebrate. One time, nag-celebrate kami doon. Gusto niya pakainin lahat. No? Dahil mahal na mahal niya yung kung saan siya galing. No? Hindi niya kinakalimutan. So, yun ang plano namin this coming December. Hindi ba namin alam kung ma-realize yung plano niya. At tinanong ko yung sarili ko, ano ba yung kulang ni Papa? Bakit hindi pa siya umayaw? May promise pala ako sa kanya. No? Yung kulang na tandaan. No? Sabi ko sa kanya, magmimisa ako para sa iyo. Siya, sige, magpa-ospital ako. Doon na lang tayo magmisa sa ospital pa. Sige. Hindi ako nakamisa dahil tinatransfer siya sa ICU. So, sinubukan ko ngayon, yung makamisa, baka ito na lang yung hinihintayin niya. After exorcism, after anointing of the sick sa inyo, pupunta ako for celebrating Mass. Nakapromise pala ako sa kanya, no? At sa mga may grabing sakit, yun lang ang pakumpisalan ko mamaya, ha? At yung mga hindi pa malapit mamatay, pwede ba doon na lang kayo sa pari ninyo? Yung mga 50-50, may 50-50 ba dito?
So yan ang pakumpisalin ko ngayon, and then after that, pupunta ako, babalik. At ito yung promise ko ni Papa na dudublihin ko yung pag-ibig ko sa ministering ito. Dudublihin ko rin ang pag-ibig ng simbahan. Kaya nga, nag-serve ako sa inyo ngayon. Dahil ibibigay ko sa inyo ang sakramento ni Kristo, hindi yung sarili ko. At maraming salamat sa inyo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, kay anak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Dios ikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat o sa kikinayan sa Amahan. Naagi kaniya ng Ngahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya maing lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato ilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og gilubong, sa ikatlo ka adlaw nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka sa langit nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, arakon pagkom sa mabuyog sa maminatay, ang iyang gingarian walay katapusan, nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong nagahatag sa kinabuhi, na ikan sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba sa gihimaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta, nagatuo kami sa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhing umabot ng kalibutan. Amen. Maminaw kita sa pagdapit sa atong Ginoo, sa pagkamakanunayon sa pag-ampo, na walay paglubad. Pangayoon nato gikan sa atong langit ng Amahan. Dumingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mga nangulo sa simbahan, padaygon mudasig sa mga matuuhon sa pag-amuma sa ilang pagtuo, sa ingon nga mutubo sila sa ilang paghigugma sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga tao nga naa sa panggamahanan, magdumala sa ilang ginsakpan, diya sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, inay sa paghawod-hawod, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, tuhoron ang ilang mga katungod o dunggon ang ilang mga tingog, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mga masakiton, ang mga nag-antos o mga walay piloy-anan, makaila o makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among nga imo untang isipon nga takos umapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kaluoy o grasya sa Dios, o mamalipayon sila hangtod sa hangtod didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among Ginoong Jesucristo, ikaw mao ang among paglaom, ug hatagi kami pagsalig nga ang Amahan. Maminaw ka namo, kay ikaw mao ang anak sa Amahan, ug among igsuon karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga magkagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayong paghimaya sa ngalan. Alang usab sa among kasalanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios, kamahanan nga walay ingon, ang magagasang among gihalad makadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo. Ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasi. Amo nagibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matano. Santos gamahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi na sa Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kinaluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatukos sa pagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos tining mga gasa. Aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain. Mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tidun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kini mao ako lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao kalis ako dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo Amahan nining pan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod sa imo kaming giisip nga ngayan. Nga matubang og moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang maingpit kami diha sa gugma. Uban layo among Santo Papa ug sa tanang mga pari, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon niya nga matay. Malaumon niya mabanhaw sila ug tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga magkaambit sa karibong tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa iyang bana nga putli. Uban sa mga apostoles ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Nata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diya kaniya. Yatag na kanimo magkagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon atong ampuon ng pag-ampo magitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimong Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, umalayo sa tanang kasamok. Samtang nagapahabot kami nga malauman sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na ginunkasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ay itanawang mga sala, ko dili pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa mong kabubuton na tagi kami sa mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari ang tud sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ito pakita ang timaan sa itong panaginig sunay panagdait. Peace. Sa mga salasa
Tungod palihog. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay ug kalawat kanimo. Apani Apan pamulong pamulong lamang lamang ug ang mamaayo mamaayo ako. ako. Pagampo alang sa ako spiritual communion. Akong Hesus, nangato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, wa ko nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama aniya ka uban kanako, og hingpit kong gius ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
sa Diyos alam kanimo, kinabuhi giulang, aron ka maluwas, kalabasan, kadautan, sa tao gipapas, masay lugog pa, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Uwi tanawa ang Diyos na matiyak, kanunay matari siya. Kalautan sa taong ipapas, basay ugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos na matiyak, kanunay matari siya. Inaot, Ginoo, imo pag-ibig. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kadamo sa pagkamakanunayon kanimo og magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo ni Senior San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, panalipdi kami panalipdi kami sa gubat, sa gubat, mahimo kang among taming, mahimo kang among taming, batok sa mga kadautan, Batok sa mga kadautan, og salitag sa yawa. Sa salitag sa yawa. Kapuson unta siya sa Ginoo, Kapuson unta siya sa Ginoo, nangamuyo kami, nangamuyo kami, o prinsipe, o prinsipe, sa mga langit ng hugpong, sa mga langit ng hugpong, pinaagi sa Diyos nung gahom, pinagi sa Diyos ng gahom, itambog sa impyerno, itambog sa impyerno, si Satanas, si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan, nangita sa kapildihan, sa mga kalag, sa mga kalag, maghari unta si Kristo, maghari unta si Kristo, sa among mga sa kasing-kasing, among mga kasing-kasing, sa among kabanayan, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug ang Dios nga makagahom sa tanan, manalangin kaninyo nga amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng Santos Kamisa, dado natong gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Sa Diyos. Diyos. Iyaray na sa Pilipinas, manalipin kami sa mga kadalakman. Agaka kami ngadto sa maluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Minawa kining among mga pag-ampo, nagikan kayo sa kasing-kasing nga amon. Mga patuwaw, palimbas mo pangayo mo, luwasa kami sa dayong kasubok. Mariaray na sa Pilipinas, malalipin kami sa mga kadalakman. Agaka kami ngadto sa maluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Mayong pali sa tanan, items pa para ato nanduganon og blessing para pagka alas 2 na pa may 5 minutes or 6 minutes nga mamalit. Unya mohangyo ko nga kadtong dili ma-accommodate sa confession, mamalihog lang kog sulat sa atong mga sala, unya moadto ta sa atong respective nga mga parokya, unya human og santos nga misa, duula or i-approach ang mga orang pari, unya dad-a ang inyong gisulat nga sala. Kay by 4 o'clock tingali mo depart na po ni Padong Tagbilaran. Kana siya. Mayong palis pag-usab, laing announcement. Ang ato diyang sports and evangelization nga pagahimuon unta karong Sabado puhon, October 25, gimove nato siya by next month na tungod sa panghitabo kana siya. Atong i-move mo nang mag-abri ra gihapon ta na nga adlaw ani sa center. Last, napay kanang niabot og alas 11, alas 12, alauna. Napa ba? Palayo ko na kog tugbaw. Sa duha, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kariyo sa ha.
Kadtong nauhi og abot, palihog kog tapok lang ari kaning giwanan sa mga choir o doon ning gibutangan sa mga anang gilingkuran sa mga choir. Palihog kog tapok para na si Bro Leo nga mohatag og instruction o sa itong buhaton. Mayong palis pag-usab, human sa blessing sa religious items, i-follow na to ang anointing of senses, unya ang anointing or paghilog, unya nato'y duhara nga isolem, unya muhangyo lang ko nga katong dilima nato magpakumpisal, adto lang ta sa atong respective nga parokya, kaya to lang bahino ng oras kay by 3:30 to 4 mo proceed pud mi tagbilaran. Yeah. Kana siya, balikon ako by October 25, mag-abre ang atong center, kaya gi-cancel man nato ang pag-close ana. Mo nang kalingon naman to namo among gi-announce sa social media, unya gi-announce pud namo dari, mo nang gibalik-balik pud nako para wa pud yamoy mapalaw kay layo-layo baya pud gikan sa highway, unya padong dari, mo nang mag-abre ra gihapon ta.
Hello. Mag-bless muna tayo sa mga religious items ninyo, ha? At after sa blessing, holy and exorcised water, holy and exorcised oil. At sana po, mga tatay, mga nanay, dependent na tayo sa Panginoon, hindi kay Father Darwin, hindi din sa faith healer. So yung mga sacramentals ninyo, gamitin nyo po yan. Pwede kayo mag-deliverance sa sakit ninyo. So yung prayer book ay makatulong po yan. At ang religious items ninyo na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa more than 30 ka mga scholars. Maraming salamat po. At meron din tayong ministry, tinutulungan 25 seminarians. 108,300 every month. No? Maraming salamat po sa inyo, ha, para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? At ngayon, after blessing ko, mag-anointing of the senses ako sa mga walang sakit, and then anointing of the sick. At ang confession, babawi na lang ko sa sunod, ha, ang confession. And then may 2 o 3, ako i-exercise ngayon. And then kayo lahat i-deliverance sa team natin. Si Kristo may 12 apostles, ako hindi Diyos, no? Si Kristo nga may 12 apostles, no? Diyos yun. So, sana po ay na-inspire po kayo ngayon. Amen? Si Brother Jerry from Manila, Valenzuela. 2009 na po yan nagkasakit, pabalik-balik. May tutusok sa kanyang katawan. Parang pako. Kumusta na, bro? May 10% pang natira? Halos wala na. Last 2009 pa yan. So ito po ang patunay kung ating i-promote ang sacraments ni Kristo. Maraming matutulungan po. Huwag niyong i-promote yung sarili ko. Huwag niyong i-promote si Father Darwin. I-promote natin ang sakramento ni Kristo. Amen! Na nasa kamay sa lahat ng ating kaparian. Amen! Kung na-educate lang tayo ng tama, hindi na tayo pupunta sa iba. At dahil hindi tayo na-educate ng tama, anong nangyari sa atin? May tama na tayo. Delikado. At ayun, so mag-bless na ako, ha. At after this, mag-anointing of the senses, anointing of the sick ako. After my exorcism, pupunta na kami sa hospital. So dyan lang kayo sa upuan ninyo, ha. Unahin natin ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You, creature of God, salt, I purge thee of evil by the living God, by the true God, holy God, by the God who ordered thee through Isaiah the prophet to be cast into water. Fight salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use they. In whatever place thou art sprinkled, may pantasam and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would dine in your goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches, or sprinkles, be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ, O Lord. Yung mga asin ninyo, holy and exorcised salt na po yan. At yung mga makapangyarihan, yung mga hindi matablan ng bala, ibigay nyo yan. Para matulungan sila. So yung mga nagsagutan kami, no, na mga iba't iba, may mangkukulam ngayon na nag-message sa atin. Pero okay lang, sinasagot ko naman sila ng maayos, no, sa katotohanan yung sagot ko. Dahil kapag hindi ko sila sasagutin, maraming ma-deceive. Sila mismo deceived by the unclean spirits. At kailangan natin lalawakan pa yung kaalaman ko patungkol sa occultismo at ano yung turo ng mga ating church fathers, ating simbahan. No? Let us promote the teachings of the church, not our own opinions, not our own interpretations, not our own reflections, but only the truth. Amen? So sunod nating i-bless ang tubig ninyo, pakibuksan yung takip ninyo.
You creature of God, water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let the spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needy snares by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that worldly envy banish, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness, whereby it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous or brave na far, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy through Christ our Lord. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water. Ang inyong asin, holy and exorcised salt. Nota bene, take note, lahat ng pari makabless niyan, hindi lang si Father Darwin. As long as they will use the ritual of the church. So, itong ministry natin, in-empower natin pare, in-empower natin lahat. Okay? Ang ipromote natin ang sacrament. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let their adversaries' power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machination be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, in the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when things the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ, our Lord. Ito ang pinaka-importante na dapat ma-convince kayo. 90% galing sa inyo. Kung ang inyong sakit ay hindi natural, 90% na cooperation ninyo, gagaling kayo. 10% lang ang ibigay namin sa inyo. Lalong-lalo na yung walang finding sa doktor. May good news ako sa inyo. Kayo ang mag-deliverance. Gamitin nyo yung prayer ng simbahan. Dito sa amin, ma-empower kayo. So that you will become dependent to God, not to Father Darwin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? And then kayo na magpatuloy sa pag-deliverance sa bahay ninyo. As long as nakikinig kayo kanina, to practice cares. Yan lang po, practice cares.
Kung na-amaze kayo sa 10% namin, how much more sa 90% galing sa pananampalataya ninyo, galing sa pagpalawak sa inyong kaalaman. Amen! So, from now on, you are empowered, not treated. Sunod, general blessing po sa inyong incense, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, handbook, incense, scapulars, Bible, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels. General blessing of all religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing that we will have to use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted priests and people, to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. The unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals because of the ritual of the church. So, kung may sisigaw mamaya, dahil napaso yan sa mga sacramentals ng simbahan, no? So, how? Sabi ni San Pablo, hindi natin ma-describe how great the mystery of our faith. How great. The hidden mystery of our faith. Nasubraan po kahidin, hasta tawa mahibaw. Nasubra agtago. So ngayon, rito na tayo, mga anointing of the senses, anointing of the sick. Tayo lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, by the sign of the cross, may our God deliver you from the enemy. Amen. Bow down your head. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I sign you the forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I sign you the ears that you may hearken the divine precepts. I sign you the eyes that you may see the grandeur of God. I sign you the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang ilong ninyo. Mag-sign of the cross kayo. I sign you the mouth that you may utter the words of life. I sign you the chest that you may believe in God. Ang dibdib ninyo. I sign you the shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang balikat ninyo. I sign you the hands that you may work to glorify His holy name. Ang kamay ninyo. I sign you the feet that you may walk in His ways. Ang mga paa ninyo. I sign you in your whole being the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Then sabay tayo lahat to pray against the retaliation of the evil spirits. Together, we cover ourselves with the blood of Jesus Christ, through the sign of His life-giving cross. We soak our family members, our relationships, our house, our office, our properties, our food, our job, our financial resources, our friends, and well-wishers with the powerful blood of our Lord Jesus Christ. We cover the whole air, the whole land, the whole sea with the blood of Jesus Christ. Satan, it is written in Revelation 12, and they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. We use the blood of Jesus to cover us now. In Jesus' name, we break every power of darkness
that has entangled us. We destroy all the wave of Satan against us. We lose ourselves from all powers of darkness against us. In Jesus' name, we destroy and nullify all the curses, covenants, and the initiation from Satan and his agents against us. We destroy and dispel incantations, curses, covenants, initiations, and manipulation from any negative spirits. In the powerful name of Jesus Christ, Father, we come against all the demons that Satan has assigned to attack us, spiritually or physically. It is written in the book of Isaiah, "No weapon that is formed against me shall prosper, and every tongue that shall rise against me in judgment I shall condemn." In the name of Jesus Christ, we come against all the powers of darkness. In the dream, we bind and cast out the demons that attack us through dreams, signed, sealed, and protected by God, and hidden in Christ. We know that nothing can separate us from God's love, joy, and peace. Thank you, Lord Jesus, for awakening my sleeping spirit and bringing me into your light. Thank you, Lord, for transforming me by the renewing of my mind. Thank you, Lord, for pouring out your Spirit on me and revealing your word to me. Thank you, Lord Jesus, for giving your angels charge over me in all my ways. Thank you for my faith in you, and that from my innermost being shall flow rivers of living water. Thank you for directing my mind and heart into the love of the Father and the steadfastness of all your ways. Fill me to overflowing with your life and love, my Lord and King, Jesus Christ. Amen. Isunod natin yung sacrament of anointing of the sick. Ito po ang anointing of the sick sacrament. It is instituted by Jesus. So tatlo po yung sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and in the Eucharist. Sa mga may sakit ngayon, pwede ba araw-araw kayo magsamba kung kaya pa ninyo? It is Jesus. Amen? Sabi ni Saint John the Baptizer, sabi niya, he must increase, I must decrease. No? Dapat i-increase natin si Kristo, ha, sa pamamagitan ng kanyang sacrament. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. My dear friends, we are gathered here in the name of our Lord Jesus Christ, who is present among us. As the Gospels relate, the sick came to Him for healing. Moreover, He loves us so much that He died for our sake. To the Apostle James, He has commanded us, "Are there any who are sick among you? Let them send for the priest of the church, and let the priest pray over them, anointing them with oil. In the name of the Lord Jesus Christ, and the prayer of faith will save the sick persons, and the Lord will raise them up. And if they have committed any sins, their sins will be forgiven them. Let us therefore commend our sick brothers and sisters to the grace and power of Christ, that He may save them and raise them up." Amen. Inyong tubag, Lord, have mercy. My brothers and sisters, in a prayer of faith, let us appeal to God, that our brothers and sisters, come and strengthen us to this holy anointing. Freedom from all harm. Relieve the sufferings of all the sick here present. Assist all those dedicated to the care of the sick. Give life and health to our brothers and sisters in whom we lay our hands in your name. Ang tubag. Amen. Through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. May the Lord who frees you from sin save you from and raise you up. Father in heaven, through this holy anointing, grant them comfort in their suffering. When they are afraid, give them courage. When afflicted, give them patience. When dejected, afford them hope. And when alone, assure them of the support of your holy people. We ask this through Christ, O Lord.
So yung mga may sakit, dito kayo. Yung mga walang sakit, doon kayo sa yung kneeler bitaw. So yung mga may sakit dito ha. Dito. Yung walang sakit doon sa mga kneeler. Okay?